ito yung isang advice ko. When starting your Admin Officer 2 journey, una-una, know talaga yung key areas mo or key result areas. Kasi nakadepende dito kung gaano ka ka-busy at para rin matulungan ka, ano yung mga work na dapat i-prioritize mo. Yung key areas mo, makikita dapat sa IPCRF mo. Ang IPCRF mo naman, ito yung ipa-file mo at the end of a 1-year period ng work mo. Why is it so important na dapat reflected sa IPCRF? Kasi kapag nagtatrabaho ka na wala sa IPCRF mo ang trabaho mo, ay thank you na lang. Voluntary service yon. Kumbaga, walang points doon sa IPCRF and you are not paid by the government to do the task. Ang akin lang naman, sayang yung energy mo at time mo sa isang trabaho na hindi mo naman magagamit sa iyong career advancement. I mean, if you're seeking a promotion in the government service in administrative field. Marami kasi work sa school. You can utilize effectively yung time mo if alam mo ang dapat mo i-prioritize sa trabaho at ilang points yun sa IPCRF mo. Do I advise you to say no if the work na ibibigay sa iyo is hindi na-cover ng KRAs mo? Yes, because you're robbing yourself of the time and energy na sana ibibigay mo sa family mo, sa self-growth mo, at sa mga importanteng bagay pa ng buhay mo. But I also do advise everyone to not entirely or 100% reject. Gamitin nyo lang yung power of perception nyo. Iba-iba kasi tayo ng sitwasyon. Kaya nakasalalay sa inyo kung mag-no kayo or mag-yes kayo. Meron nag-comment na, if AO2 sa elementary, sa'yo lahat? Yes po, tama. Nasa'yo na talaga ang lahat. Except sa mga central schools at pinili na mga schools, sana all pinipili, katulad ko, meron po akong disbursing officer. So yung financial management na KRA ko is may helper na po ako. I am thankful po talaga. Pero for 1 year, akin din po lahat. So paano ba magagamit yung power of perception? Halimbawa sa akin, isa sa task ko bilang isang Admin Officer 2 is to keep our Facebook page updated of all conducted school activities. Hindi ito pasok sa KRA ko kasi usually ito ay under sa ICT coordinator. But I agreed to the task na ako yung gagawa kasi it's one way to develop yung isang skill na gusto ko, that is social media management. Also, since mahilig ako gumawa ng templates, hindi ko lang po basta pinopost yung mga pictures. Hanggat kaya ko po, I design the pics with eye-catching graphics. Hindi na po ito kailangan, but ginagawa ko po ito kasi gusto ko siya. Gusto ko mag-grow at i-develop yung mga skills ko. And secondary reason po is yung ICT coordinator kasi namin may sakit. So to help him is also helping myself. Yan yung perception ko. Kayo dyan mga ka-DepEd, meron ba kayong mga advices sa mga incoming EOs natin? Drop your advices in the comments below. Let us spread lessons, let us inspire one another, and let us teach one another. Yun lang muna, sana nakatulong. Bye!